Huwag mo nang idahilan ang batang iyan, Lina. Alam nating dalawa na hindi dugo ng mga Almeda ang dinadala mo. Pirmahan mo na ang kasunduang ito at umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ni Doña Milagros ay tila mga karayom na unti-unting bumaon sa puso ni Lina. Ang kristal na basong hawak niya ay dahan-dahang nulasulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak sa makintab na sahig na marmol at nadurog sa libu-libong piraso. Hindi man lamang niya napansin ang matatalas na bubog na bahagyang gumuhit sa kanyang hubad na paa, na nag-iwan ng pulang guhit ng dugo. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay, na pumipigil sa anumang tunog o hikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mamahaling kahoy, ang mga inihanda niyang pagkain para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal ay dahan-dahang lumalamig. Gumugol siya ng 5 oras sa kusina upang ihanda ang paboritong adobong Batangas at sinigang na hipon ni Rico. Umaasang sa gabing ito, sa paghihip ng mga kandila, ay maibabahagi niya ang pinakamagandang balita sa kanyang buhay na sa wakas, pagkatapos ng 3 taong pananalangin, ay may maliit na pusong tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang lahat ng pangarap na yon ay gumuho sa isang saglit. Sa tabi ng kanyang biyenan, nakatayo ang kanyang asawang si Rico, ngunit hindi nito kayang tignan ang kanyang mga mata. Sa halip, ang mga kamay ni Rico ay mahigpit na nakahawak sa baywang ng isa pang babae, si Bianca Salazar, na nakasuot ng isang mamahaling pulang bestido at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Rico? Ang boses ni Lina ay halos isang bulong, basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa kanyang asawa. Pinaliwala ang mga bubog sa sahig. Rico, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo sa akin na nagbibiro lang si Mama. Ako ang asawa mo, Rico. At ang batang ito ang anak natin. Ang anak na matagal nating ipinagdasal. Umiwas ng tingin si Rico. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Bianca bago sumagot sa isang malamig at walang emosyong tono. I'm sorry, Lina, but we have to face reality. Bianca is pregnant, at kailangan kong panagutan ng bata. My mom is right. Masyadong malayo ang agwat ng mundo natin. I tried to love you, but you just don't fit in my family. Let's just end this quietly. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang hampas ng latigo sa natitirang pag-asa ni Lina. Tumingin siya kay Bianca, na ngayon ay dahan-dahang humakbang patungo sa kanya. Ang tunog ng takong ng kanyang sapatos ay tila ritmong nagmamarka ng kanyang pagkatalo. You see, Lina, sweetheart. Sadyang pinatunog ni Bianca ang kanyang boses na tila nakikiramay. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa tagumpay. Ang isang Almeda ay para sa isang Salazar. You're just a girl from the province. Isang anak ng hamak na artisan ng perlas sa Batangas. Hindi mo kayang ibigay kay Rico ang koneksyon at karangang kailangan niya sa alta lipunan. Don't worry, babayaran ka naman ni Doña Milagros para sa 3 taong pagsisilbi mo rito bilang, asawa sa papel. Shut up, Bianca. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tumaas, ngunit agad ding nanghina dahil sa matinding dusa. Ibinaling niyang muli ang kanyang paningin kay Doña Milagros, na ngayon ay nakaupo sa dulo ng lamesa, tila isang reyna na nagpapasya sa buhay ng isang alipin. Doña Milagros, alam ninyong tapat ako kay Rico. Lahat ay tiniis ko rito, ang panghahamak ninyo, ang pagtrato ninyo sa akin na parang katulong. Ang lahat ng iyon ay tinanggap ko dahil mahal ko ang anak ninyo. Paano ninyo nagagawang baluktuyin ang katotohanan? Dahan-dahang tumayo si Doña Milagros. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at inihagis ito sa tapat ni Lina. Mula rito ay nagkalat ang mga pekeng larawan ni Lina, na may kasamang ibang lalaki. Sa isang hotel, isang maruming palabas na sadyang binuo upang sirain ang kanyang dangal. Dangal mayroon ka ba niyon? Lina, malamig ang tawa ng matandang babae. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa likod ni Lina. Huwag mo akong daanin sa iyak at drama ng isang taga-probinsya. Ang mga Almeda ay hindi magpapalaki ng isang bastardo.
Pirmahan mo ang papeles na iyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong kahit ang pangalan ng yumaong ama mo sa Batangas ay madudungisan ko. I will block every single connection of your family's old workshop. You will have nothing, Lina, absolutely nothing. Napatitig si Lina sa mga larawan. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa galit at labis na kawalang katarungan. Naisip niya ang kanyang ama, ang isang marangal na tao na nagturo sa kanya na ang perlas ay nabubuo sa loob ng kabibi sa pamamagitan ng pagtitiis sa sakit ng buhangin. Ngunit nananatiling dinalasay at makinang. Ang kanyang ama ay namatay na, ang tanging pangarap ay makita siyang masaya. At ngayon, ang mga taong ito ay naisyurakan ang huling alaala ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Rico sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit nakita lamang niya ang isang lalaking hila-hila ng takot-takot na mawalan ng mana, takot na suwayin ang kanyang ina. Doon ay napagtanto ni Lina na ang lalaking minahal niya ay isa lamang ilusyon. Hindi ko kailangan ang pera ninyo. Dahan-dahang naituwid ni Lina ang kanyang likod. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matatag. Isang katangiang hindi pa nakikita ng mga Almeda sa kanya noon. Inabot niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel ng liisang kasunduan. Ibinibigay ko sa inyo ang kalayaan ninyo. Ngunit tandaan ninyo ito, Doña Milagros, Rico. Ang lahat ng kasinungalingang itinanim ninyo sa gabing ito ay aanihin ninyo balang araw. Ang langit ay hindi natutulog. Masyadong malakas ang loob mo para sa isang pinalayas. Tugon ni Doña Milagros sabay hila sa papel mula sa lamesa. Guard kalad ka rin ang babaeng iyan palabas. At siguraduhing wala siyang madadala kahit isang pirasong sinidlan mula sa bahay na ito. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki at hinawakan si Lina sa magkabilang braso. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Nay Lydia, ang matandang katulong na lihim na umiiyak habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Walang magawa dahil sa banta ng pagkaalis sa trabaho. Bitiwan ninyo ako, kaya kong maglakad ng mag-isa. May awtoridad na sabi ni Lina na nagpatigil sa mga guard. Inayos niya ang kanyang simpleng blusa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang leeg, kung saan nakasabit ang isang lumang kuwintas na may iisang puting perlas ang tanging alaala ng kanyang ina. Iyon lamang ang dinala niya mula sa kanyang nakaraan. Nang magbukas ang malalaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malakas at malamig na hangin ng isang paparating na bagyo. Ang mga kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalangitan ng Maynila, na sinusundan ng malalakas na kulog na tila sumasabay sa puot na nararamdaman sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ni Lina pababa ng hagdanan ng mansyon ay tila paghakbang patungo sa isang madilim na kawalan. Nang marating niya ang dulo ng sementadong daanan, ang mabigat na bakal na gate ng mga Almeda ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Isang tunog ng bakal na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang asawa. Saka lamang bumuhos ang malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humalo sa mga mainit na luha sa kanyang pisngi. Napahawak si Lina sa kanyang tiyan habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina, hanggang sa siya ay tuluyang napaluhod sa basang kalsada. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim, habang ang tunog ng hangin at ulan ay tila naging isang malungkot na oyayi para sa kanya at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Lina ay tila mga luhang nagmula sa langit, nakikiramay sa kanyang walang hanggang pighati, sa gitna ng malalim na gabi, habang ang bagyo ay patuloy na nanalasa sa Maynila. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang puting bestido ay basang-basa, nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan, habang ang baha sa kalsada ay unti-unting lumalalim. Hawak ang kanyang tiyan, paulit-ulit siyang bumubulong sa kanyang dinadalang anak, humihingi ng tawad sa kawalan ng kakayahan ng isang ina na protektahan ito mula sa lupit ng mundo. Sa dulo ng mahabang lakarin, natagpuan ni Lina ang kanyang sarili sa tapat ng makasaysayang simbahan ng Quiapo. Ang madidilim na bato ng patio ay tila malamig na kumot na nag-aanyaya sa kanya na sumuko.
sa bawat hakbang paakyat sa hagdanan ng simbahan. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa malamig na semento. Sa ilalim ng anino ng saradong pinto ng tahanan ng Diyos. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang paningin, naramdaman ni Lina ang isang mainit at magaspang na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang boses na puno ng takot at pag-aalala ang paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Lina, Panginoon ko, Lina, gumising ka. Si Nay Lydia iyon, ang matandang katulong na itinuturing niyang pangalawang ina sa mansyon ng mga Almeda, na tinanggal sa trabaho ilang araw pa lamang ang nakalilipas dahil sa pagtanggi nitong magsinungaling laban sa kanya. Sa kabutihan ng tadhana, si Nay Lydia ay nakatira sa isang maliit na paupahan malapit sa simbahan at nagkataong lumabas upang kumuha ng malinis na tubig nang makita ang natumbang katawan ng kanyang pinakamamahal na alaga. Sa tulong ng isang mabuting kapitbahay, binuhat ni Nay Lydia ang nanghihinang si Lina patungo sa kanyang maliit na silid. Ang bubong ng silid ay gawa sa lumang yero, kung saan ang ulan ay lumilikha ng isang mabigat at walang katapusang ritmo ng tunog na pumuno sa katahimikan ng gabi. Agad na binalot ni Nay Lydia si Lina ng tuyong kumot at nagpakulo ng sariwang luya upang gawing mainit na salabat. Sa bawat higop ni Lina ng mainit na likido, unti-unting bumalik ang bahagyang kulay sa kanyang mga labi na halos naging asul na dahil sa ginaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Walang buhay at walang pag-asa. Nay Lydia, bakit blong ni Lina? Habang ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. Bakit kailangang mangyari ito? Ano ang kasalanang nagawa ko para itapon nila ako na parang basura sa gitna ng bagyo? Niyakap ng mahigpit ni Nay Lydia ang nanginginig na balikat ni Lina. Hinahaplos ang kanyang buhok habang pinipigilan din ang sariling pag-iyak. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim ang matanda at nagpasya na ilahad ang katotohanang matagal na niyang nalaman. Lina, makinig ka sa akin. Hindi ka lang nila pinalayas dahil kay Bianca. Bulong ni Nay Lydia na nagpalingon kay Lina sa gulat. Noong huling linggo ko sa mansyon, narinig ko ang pakikipag-usap ni Doña Milagros sa telepono sa loob ng kanyang silid-aklatan. May nakuha silang impormasyon mula sa Batangas. Ang iyong yumaong ama, siya ang may hawak ng orihinal na titulo at karapatan sa isang malaking bahagi ng Estrella Pearl Reserve na kasalukuyang ginagamit ng mga Almeda. Kumunot ang noo ni Lina sa kabila ng panghihina. Ang mambubukas ng perlas ng tatay. Oh, anak. At kung isisilang mo ang anak ni Rico na isang legal na Almeda, ang bata ang magiging pangunahing tagapagmana ng bahaging iyon ng kumpanya. Malalantad ang katotohanan na ang pamilya Almeda ay iligal na gumagamit sa lupain ng pamilya mo sa loob ng maraming taon. Kaya kailangan kanilang sirain. Kailangan nilang palabasin na nagtaksil ka upang mawalan ng karapatan ang anak mo. Ang maruming katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa isip ni Lina. Ang kasakiman ng pamilya Almeda ay walang hangganan. Handa nilang isakripisyo ang isang inosenteng sanggol para lamang sa pera at kapangyarihan. Nakaramdam si Lina ng matinding takot at panghihina. Paano niya lalabanan ang ganoong kalakas na kalaban? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dahan-dahang inilagay ni Nay Lydia ang kanyang palad sa ibabaw ng tiyan ni Lina upang pakalmahin ang tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, isang mahina ngunit malinaw na pintig ang naramdaman sa ilalim ng palad ng matanda isang bahagyang sipa mula sa loob ng sinapupunan ni Lina. Nanlaki ang mga mata ni Nay Lydia habang ang mga luha ng kagalakan ay pumatak sa kanyang mukha. Lina, naramdaman mo ba iyon? Lumalaban ang apo ko. Sa gitna ng bagyong ito, ipinapaalala niya sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kailangan mong mabuhay para sa kanya. Lina, ang unang paggalaw ng kanyang anak ay tila isang banal na apoy na muling nagpasiklab sa nanlalamig na puso ni Lina. Tama si Nay Lydia. Ang batang ito ang kanyang lakas, ang kanyang bagong mundo. Kung susuko siya ngayon, magtatagumpay ang kasamaan ng mga Almeda. Nay Lydia,
Mahigpit na hinawakan ni Lina ang kamay ng matanda. Ang tala-arawan ng aking tatay. Nakuha mo ba bago ka umalis? Naroon ang lahat ng kanyang mga tala at disenyo ng mga perlas. Nalungkot ang mukha ni Nay Lydia at dahan-dahang umiling. Wala ito sa mga gamit mo na itinapon nila sa labas, Lina. Ngunit bago ako umalis, nakita ko si Doña Milagros na hawak ang lumang kuwaderno na may disenyong pilak. Nasaan na kaya ang tala-arawang iyon ngayon? Hindi na nakasagot si Lina dahil biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Sa labas ng bintana, bagamat unti-unti nang humihina ang ulan, ang gabi ay napuno ng isang kakaibang tunog mula sa makipot na eskinita sa ibaba ng maliit na paupahan. Narinig ang mababa at dahan-dahang ugong ng makina ng isang sasakyan. Sa ganitong mahirap na komunidad malapit sa Quiapo, walang mamahaling sasakyan ang pumapasok sa ganitong oras ng madaling araw. Lumapit si Nay Lydia sa gilid ng bintanang kahoy at bahagyang sumilip sa pagitan ng mga siwang nito. Ang liwanag mula sa headlight ng isang itim na SUV ay dahan-dahang gumuhit sa manipis na dingding ng kanilang silid. Ang sasakyan ay huminto sa tapat mismo ng kanilang gusali, at ang makina nito ay nanatiling umaandar sa kadiliman, tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang matakasan ang nagbabadyang panganib sa Maynila. Nagpasya sina Lina at Nay Lydia na lumikas patungo sa isang maliit na pamayanan sa tabing dagat sa Batangas. Ito ang lugar kung saan lumaki si Lina, ang bayang saksi sa kasipagan ng kanyang yumaong ama bilang isang maninisid at tagatabas ng perlas. Ang hangin doon ay may amoy ng asin at tuyong isda, at ang banayad na hampas ng alon sa pampang ay naging panandaliang lunas sa sugat ng kanyang puso. Nanirahan sila sa isang maliit na kubo na may dingding na nipa, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng katahimikan. Makalipas ang ilang buwan, sa isang gabi kung saan ang buwan ay bilog at maliwanag sa ibabaw ng dagat, naramdaman ni Lina ang matinding sakit sa kanyang balakang. Sa tulong ng isang matandang hilot sa bayan at sa walang sawang paggabay ni Nay Lydia, isinilang ni Lina ang isang napakagandang sanggol na babae. Pinangalanan niya itong Amihan sa pag-asang ang kanyang anak ay magiging katulad ng banayad na hangin na nagdadala ng bagong simula. Gayunpaman, ang kagalakan ng pagsilang ay agad na napalitan ng labis na pag-aalala nang iabot ng hilot ang sanggol kay Lina. Napansin nito na ang pag-iyak ng bata ay masyadong mahina, halos katulad lamang ng isang pabulong na daing. Ang maliliit na kuko sa mga daliri ni Amihan ay may bahagyang kulay ng asul, at ang kanyang dibdib ay mabilis na bumababa at tumataas. Kinabukasan, dinala ni Lina ang sanggol sa nag-iisang klinika sa bayan. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malamig na hatol na nagpaguho muli sa kanyang mundo. Lina, may congenital heart disease si Amihan. May maliit na butas ang kanyang puso na nagiging sanhi ng mabilis na pagkapagod ng kanyang katawan. Malungkot na paliwanag ng doktor habang nakatitig sa nanginginig na mukha ng ina. Kailangan niya ng mamahaling gamot buwan-buwan upang mapanatiling matatag ang kanyang puso. At sa hinaharap, kakailanganin niya ng operasyon sa Maynila. Walang ibang pagpipilian si Lina, kundi ang magpakababa at tanggapin ang anumang uri ng trabaho upang mabuhay ang kanyang anak. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang maingay at abalang karinderya sa tapat ng palengke. Mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot ay unti-unting naging magaspang. Namumula at may amoy ng sabong panlaba habang naghuhugas ng daan-daang maruruming pinggan at malalaking kalderong may mantika. Sa gabi, sa ilalim ng malamig at madilim na liwanag ng gasera, nakaupo si Lina sa tabi ng natutulog na anak, hawak ang mga lumang pliers at kasangkapan ng kanyang ama. Nag-aayos siya ng mga sirang kuwintas at peking alahas ng mga asawa ng mangingisda kapalit ng ilang barya. Isang gabi, sa gitna ng matinding pagod at sakit ng katawan, napatitig si Lina sa mukha ng natutulog na si Amihan sa loob ng kanilang improvised na duyan na gawa sa kumot. Napansin niya na ang maliliit at maiinit na daliri ng kanyang anak ay mahigpit na nakakapit sa iisang puting perlas ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg.
Ang perlas na iyon, bagamat simple, ay nagningning sa dilim. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lina na kahit gaano kagaspang ang kanyang mga kamay at kahit gaano kahirap ang kanilang buhay, ang kanyang anak ang pinakamagandang perlas na ibinigay sa kanya ng tadhana. At gagawin niya ang lahat upang protektahan ito. Kinabukasan ng umaga, habang nagwawalis si Nay Lydia sa tapat ng kanilang pinto, may napansin siyang isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pintuang kahoy. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang ilang piraso ng papel na pera, isang halaga na sapat para sa unang buwan ng gamot ni amihan sa puso. Walang nakasulat na pangalan o mensahe sa ibabaw ng sobre. Sino ang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan? At sino ang nagmagandang loob na tumulong sa kanila sa gitna ng kanilang kahirapan? Lumipas ang ilang linggo, isang tanghali, habang abala si Lina sa pagpupunas ng lamesa sa likod ng karinderya, ang maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding ay nagpalabas ng isang sikat na programa tungkol sa buhay ng mga mayayaman sa Maynila. Ang boses ng host ay puno ng excitement habang ipinapakita ang nalalapit na kasal ng tagapagmana ng Almeda Group na si Rico Almeda at ng kanyang bagong kasintahan na si Bianca Salazar. At ngayon, ipinagmamalaki ng Almeda Jewelry ang kanilang pinakabagong koleksyon na tinatawag na ang Ningning ng Batangas, na personal na idinisenyo ng bagong reyna ng pamilya na si Bianca Salazar. Nabitawan ni Lina ang basahang hawak niya. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita sa screen ang mga disenyo ng mga perlas na nakaayos sa hugis ng banayad na alon ng dagat ang disenyo na mismong gawa ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang sining na ninakaw ng pamilya Almeda mula sa lumang kuwaderno na naiwan niya sa mansyon. Si Gabriel Gavi Monteverde ay hindi isang tao na madaling magpakita ng kanyang nararamdaman. Siya ay isang mayaman at tanyag na negosyante sa industriya ng alahas sa Maynila. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging may dalang malalim at tahimik na kalungkutan. Sa gabing iyon, naglakbay siya patungong Batangas, dala ang isang napakahalagang layunin. Sa loob ng kanyang mamahaling kahon na pelos ay isang lumang kuwintas na gawa sa mga perlas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong asawa. Marami ng sikat na artisan sa Maynila ang tumangging kumpunihin ito dahil sa pambihirang ganda at pagiging komplikado ng pagkakatali ng mga perlas. Isang matandang kasosyo sa negosyo ang nagbanggit sa kanya na tanging ang pamilya Estrella lamang mula sa Batangas ang nakakaalam ng sikretong teknik na ito. Bagamat ang pinuno ng pamilyang iyon ay pumanaw na, hinanap ni Gavi ang maliit na palengke sa bayan ng Batangas. Sa gitna ng ingay ng mga tindero at amoy ng sariwang isda, ginabayan siya ng isang matandang mangingisda patungo sa isang madilim at tahimik na sulok sa dulo ng palengke. Doon, sa tapat ng isang maliit na lamesang kahoy, nakaupo si Lina. Nakatali ang kanyang buhok at suot ang isang lumang t-shirt. Ngunit ang kanyang buong konsentrasyon ay nakatuon sa paghawak ng isang maliit na placer upang kumpunihin ang isang sirang tansong hikaw ng isang matandang babae. Nanatiling nakatayo si Gavi sa anino. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Lina, bagamat magaspang ang kanyang mga kamay dahil sa hirap ng trabaho sa karinderya. Ang kanyang paghawak sa metal ay may kasamang pambihirang lambot, tiyak, at may paggalang sa sining. Nang umalis ang matandang babae, lumapit si Gavi at dahan-dahang inilagay ang pelos na kahon sa ibabaw ng lamesa. "Maaari mo ba itong tingnan?" tanong ni Gavi sa isang mahinahong boses. Maingat na binuksan ni Lina ang kahon. Nang makita ang kuwintas, nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang bawat perlas. Ito ang double knot technique, bulong ni Lina, habang ang kanyang boses ay napuno ng pangungulila. "Ganito po ang pagkakagawa ng aking tatay sa mga alahas niya noon. Ang bawat buhol sa pagitan ng mga perlas ay ginagawa ng may tiyak na distansya upang hindi sila magkiskisan." "Kaya mo ba itong ayusin?" tanong ni Gavi, habang nakakaramdam ng kaunting pag-asa sa kanyang puso. Tumango si Lina at agad na nagsimulang magtrabaho.
Sa loob ng 30 minuto, ginamit niya ang mga lumang kasangkapan ng kanyang ama upang linisin ang lock at muling itali ang mga lumuwag na bahagi gamit ang pinong sinulid na sutla. Bago iabot ni Lina ang kuwintas pabalik kay Gavi, dahan-dahang hinipan ni Lina ang manipis na alikabok na naiwan sa ibabaw ng pinakamalaking perlas sa gitna. Sa ilalim ng sinag ng araw na pumasok mula sa butas ng bubong ng palengke, ang kuwintas ay biglang nagningning ng isang busilak at mainit na liwanag, na tila ba binuhay muli ang isang alaala na matagal nang natutulog. Labis na namangha si Gavi sa kanyang nakita. Kumuha si Gavi ng isang makapal na bahabahaging pera mula sa kanyang pitaka upang ibayad kay Lina. Ngunit dahan-dahang itinulak ni Lina ang kanyang kamay pabalik. Sapat na po ang 50 piso para sa pagod ko at sa ginamit kong sinulit. Huwag niyo po akong bayaran ng ganyang kalaki. May dignidad na pahayag ni Lina. Napatitig si Gavi sa kanya. Sa kabila ng kahirapang nakapaligid kay Lina, ang kanyang pagkatao ay nagtaglay ng isang uri ng dangal na hindi mabibili ng salapi. Hindi ka nararapat sa sulok na ito, Lina. Seryosong sabi ni Gavi. Mayroon akong kumpanya ng alahas sa Maynila. Kung papayag ka, nais kong maging apprentice ka sa aking pagawaan. Magkakaroon ka ng maayos na sweldo, sapat na kagamitan, at sapat na tulong para sa medikal na pangangailangan ng iyong anak. Habang nagpapasalamat si Lina, biglang napatingin si Gavi sa pilak na lock ng sariling kuwintas na suot ni Lina, ang kuwintas ng kanyang ina. Bahagyang napatigil ang paghinga ni Gavi nang makita ang isang maliit at natatanging ukit sa likod ng pilak. Ito ang mismong tatak ng lumang supplier ng pamilya Almeda na naging dahilan ng pagbagsak at pagkamatay ng kanyang asawa sa isang madilim na kasunduan sa negosyo noon. Napagtanto ni Gavi na ang koneksyon ni Lina sa pamilya Almeda ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan nito. Mabilis na umuwi si Lina sa kanilang maliit na kubo upang ibalita ang magandang pangyayari kay Nay Lydia. Sa wakas, magkakaroon na sila ng pagkakataon na maipagamot si Amihan at umalis sa kahirapan. Ngunit nang pumasok siya sa pinto, natagpuan niya si Nay Lydia na nakatayo sa tabi ng lamesa. Nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa kanilang lumang cellphone. Ang telepono ay patuloy na nag-vibrate sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na pumuno sa tahimik na silid. Ayon kay Nay Lydia, may isang hindi kilalang tao ang tumawag kanina at nag-iwan ng isang nakakatakot na babala. Umalis na kayo riyan sa Batangas bago kayo matagpuan ng mga Almeda. Alam na nila kung nasaan kayo. Muling tumunog ang telepono. Ang screen nito ay kumislap sa dilim, habang ang bawat pagring ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo na muling wawasak sa kanilang kapayapaan dahil sa nagbabadyang panganib sa Batangas. Mabilis na kumilos si Gavi. Sa loob lamang ng ilang araw, inayos niya ang ligtas na paglipat ni Lina, Amihan, at Nay Lydia sa isang tahimik na apartment building sa Maynila na pagmamay-ari ng kanyang kumpanya. Ang gusali ay may mahigpit na seguridad bawat oras ng araw. Para kay Lina, ang muling pagtapak sa Maynila ay nagdala ng malalakas na alon ng masasakit na alaala. Ngunit ang pagtingin sa maputlang mukha ni Amihan na kanyang kalong ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang lungsod ng may taas noo. Nagsimula ang pagtatrabaho ni Lina sa modernong paggawaan ng Monteverde Jewelry. Ang kapaligiran doon ay napakalayo sa lumang lamesang kahoy ng kanyang ama sa Batangas. Siya ay napapaligiran ng mga makabagong makina, mga laser cutter, at mga disenyador na nakapagtapos sa mga prestihiyosong paaralan sa Europa at Maynila. Ang ilan sa kanila ay hindi mapigilang magbulungan at magtapon ng mapanghusgang tingin sa kanyang magagaspang na kamay at simpleng pananamit. Isang hamak na tagahugas ng pinggan sa palengke. Paano nakapasok dito pulong ng isang sikat na designer habang tinitignan si Lina mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi pinansin ni Lina ang mga bulong-bulungan. Nanatili siyang nakayuko sa kanyang lamesa. Pinag-aaralan ang bawat hakbang ng modernong paggawa ng alahas. At hinahayaan ang kanyang gawa na siyang magsalita para sa kanyang kakayahan. Ang kanyang bawat araw ay naging isang mahabang labanan laban sa pagod.
Pagkatapos ng 8 oras sa paggawaan, nagmamadali siyang umuuwi sa apartment upang asikasuhin ang may sakit na si amihan. May mga gabi kung saan ang bata ay mabilis na pinapawisan ng malamig at nahihirapang huminga. Kaya nagpupuyat sina Lina at Nay Lydia upang bantayan ang bawat tibok ng puso nito. Kapag tulog na ang anak, doon pa lamang magsisimula si Lina sa kanyang sariling pag-aaral. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na lampara, nagsasanay siyang gumuhit ng mga bagong disenyo at nagbabasa ng mga makapal na aklat tungkol sa sining ng hiyas hanggang sa pagsikat ng araw. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting nagkaroon ng mga bagong sugat mula sa paghawak ng matatalas na pait sa pagukit ng mga hulmahan. Madalas na bumibisita si Gavi sa paggawaan kapag gabi na at wala ng ibang tao. Sa mga oras na iyon, dahan-dahan niyang ibinahagi kay Lina ang sarili niyang kwento ng kabiguan. Ipinagtapat niya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa na si Clara, isang mahusay na designer na nakatuklas sa malaking pandaraya ng pamilya Almeda sa isang joint venture na negosyo. Bago pa man mailantad ni Clara ang katotohanan, nasawi ito sa isang kahina-hinalang aksidente sa daan at mabilis na kinuha ng mga Almeda ang lahat ng kanyang mga disenyo. Kasaki man ang pumatay sa kanya, Lina, sabi ni Gavi, habang ang kanyang boses ay may dalang matinding lungkot at galit. Kaya nang makita ko ang katatagan mo, naalala ko siya sa'yo, pareho tayong biktima ng mga taong walang ibang alam, kundi ang magnakaw ng kislap ng iba. Isang hating gabi, pumasok si Gavi sa silid ng disenyo at natagpuan si Lina na nakatulog sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nakapatong ang ulo sa tambak ng mga blueprint. May bahagyang dumi ng uling ng lapis sa kanyang kaliwang pisngi mula sa mahabang oras ng pagguhit. Dahan-dahang kinuha ni Gavi ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang dumi sa pisngi ni Lina. Ang kanyang paghawak ay napakagaan, ngunit bahagyang gumalaw si Lina at nagpakawala ng isang banayad na buntong hininga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gavi ang isang mainit na tibok sa kanyang dibdib na matagal nang nawala. Habang si Lina naman, sa kanyang panaginip, ay nakaramdam ng isang ligtas at mapagkalingang presensya na matagal na niyang hinahanap. Ibinahagi rin ni Gavi na bago namatay si Clara, may itinago itong isang lihim na sulat at susi na naglalaman ng mga dokumento ng pag-aaral sa lupain ng mga estrela sa Batangas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya ito natatagpuan. Pagkalipas ng ilang gabi, habang tinutulungan ni Lina si Gavi na ayusin ang mga lumang archive ng mga nakaraang pakikipagnegosyo ng kumpanya, may napansin siyang isang lumang folder na may kupas na kulay. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, Arturo Estrella. Ito ay isang kopya ng isang lumang kontrata ng kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng yumaong ama ni Rico Almeda. Ayon sa ikatlong artikulo ng kontrata, si Arturo Estrella ang tunay at legal na nagmamay-ari ng 50% ng lahat ng orihinal na ari-arian at intelektual na pagmamay-ari ng Almeda Jewelry. Ang dokumento ay may selyo ng notaryo, ngunit may nakasulat na malalaking pulang salita na cancelled o kanselado, na nilagdaan lamang ni Doña Milagros Almeda ilang araw matapos pumanaw ang ama ni Lina. Ang lumang papel ng kontrata ay nanginginig sa kamay ni Lina, habang ang pulang tinta ng pagkansela ay tila isang sariwang sugat na sumisigaw ng katarungan sa ilalim ng malamig na liwanag ng archive. Sa loob ng mansyon ng mga Almeda, ang kapaligiran ay napuno ng matinding tensyon. Ang kumpanya ay unti-unti nang nalulubog sa utang dahil sa mga maling desisyon ni Rico at sa walang humpay na karangyaan ni Bianca. Ang mga bangko ay nagbanta na i-foreclose ang kanilang mga ari-arian kung hindi sila makakapagbayad sa darating na buwan. Desperado si Doña Milagros na makahanap ng isang disenyo na magiging mitsa ng kanilang muling pagbangon sa nalalapit na Golden Exhibition ng Maynila. Kailangan natin ng isang obra maestra, Rico, isang bagay na kukuha sa pansin ng buong bansa. Sigaw ni Doña Milagros habang hinahampas ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesa sa kanyang opisina. Kung hindi, ang pangalang Almeda ay magiging isang kahunghangan na lamang sa lipunan. Huwag kang mag-alala, Doña Milagros. Nakangiting sabat ni Bianca
habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling singsing. Mayroon akong kakilala sa loob ng kumpanya ni Monteverde. Isang tao na handang magbenta ng kanilang pinakabagong lihim para sa tamang halaga. Samantala, sa tahimik na silid ng paggawaan ni Gavi, buong pusong ginugugol ni Lina ang kanyang oras sa paglikha ng kanyang unang opisyal na koleksyon na pinangalanan niyang Lunas ng Puso. Ito ay isang serye ng mga kuwintas na gawa sa mga perlas ng Batangas na maingat na binalot sa manipis na pilak. Nahugis ng dalawang kamay na tila yumayakap sa isang mahinang puso, isang pagpupugay sa kanyang walang sawang pagmamahal at pag-aalaga sa may sakit na si Amihan. Ibinuhos ni Lina ang kanyang kaluluwa sa disenyong ito. Umaasang ito ang magiging daan upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho nang makatanggap sila ng isang opisyal na press release mula sa Almeda Group. Kinabukasan ng umaga, napatitig si Lina sa screen ng computer. Ang Almeda Jewelry ay naglabas ng patalastas para sa kanilang pinakabagong koleksyon na tinatawag ding Lunas ng Puso. At ang nagmamay-ari ng disenyo ay walang iba kundi si Bianca Salazar. Ang mga larawan ng blueprint na ipinakita sa balita ay ang eksaktong kopya ng kanyang mga iginuhit na disenyo, hanggang sa huling detalye ng pagkakabuhol ng mga perlas. Nanghina ang mga tuhod ni Lina. Napaupo siya sa kanyang upuan, habang ang mga luha ng matinding pagkabigo at galit ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay muli siyang ninakawan ng pamilya Almeda. Pagkatapos ng kanyang asawa, ng kanyang karangalan. Ngayon ay ang sining at pag-asa na lamang na natitira para sa kanyang anak ay kinuha pa rin nila. Bakit? Bakit palagi na lamang nilang kinukuha ang lahat ng sa akin? Bulong ni Lina sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak. Pumasok si Gavi sa silid at nakita ang kanyang kalagayan. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng upuan ni Lina. Hinawakan ni Gavi ang nanginginig na mga kamay ni Lina. Ang kanyang paghawak ay mahigpit at puno ng init na nagbigay ng proteksyon. Makinig ka sa akin, Lina, seryosong sabi ni Gavi. Habang tinitignan siya ng diretso sa mga mata. Huwag mong hahayaang makita nilang umiiyak ka muli. Hindi ito ang katapusan ng iyong laban. Narito ako, gagamitin ko ang buong lakas ng kumpanya ko upang siguraduhing makukuha mo ang katarungang nararapat sa iyo. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Tumayo si Lina at naglakad patungo sa banyo. Humarap siya sa salamin at pinagmasdan ang kanyang sarili, ang babaeng palaging umiiyak, palaging nagpaparaya, at palaging sumusunod sa kagustuhan ng iba upang mapanatili ang kapayapaan. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang kahon ng kagamitan. Sa pamamagitan ng isang matatag na desisyon, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa ito ay umabot na lamang sa kanyang balikat. Ang bawat hibla ng buhok na nahulog sa lababo ay tila naging simbolo ng kanyang huling ugnayan sa kanyang lumang bersyon na mahina at madaling saktan. Nang lumabas siya ng banyo, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng isang matalim at matatag na determinasyon. Gusto kong magsampa ng kaso laban sa kanila ngayon din. Gavi? Sabi ni Lina sa isang malamig at tiyak na boses. Ngunit dahan-dahang umiling si Gavi. May isang misteryoso ngunit matalinong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi, Lina. Kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, mabilis silang makakahanap ng paraan upang pagtakpan ang kanilang ginawa gamit ang pera. Mas mabuting hayaan natin silang ilunsad ang nakaw na disenyo. Hayaan natin silang gumastos ng milyon-milyong piso para sa produksyon at promosyon nito. Kumunot ang noo ni Lina. Ngunit bakit? Dahil kung mas mataas ang kanilang lipad, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Paliwanag ni Gavi. Hihintayin natin ang mismong gabi ng Golden Exhibition, kung saan ang buong alta lipunan at media ay nakatitig sa kanila bilang mga nagwagi. Sa sandaling iyon, ilalantad natin ang tunay na may-ari ng sining sa harap ng buong bansa. Doon natin sila tuluyang wawasakin nang walang pagkakataong makabangon pa. Napansin din ni Lina na ang isa sa mga junior designer ng kumpanya na si Sarah, na palaging nagtatanong tungkol sa kanyang mga teknik sa Batangas,
ay biglang nagbitiw sa trabaho sa mismong umagang iyon at hindi na maaabot ang telepono nito. Dahan-dahang inilapag ni Lina ang mabigat na gunting sa ibabaw ng kanyang mga pinutol na buhok sa lababo, habang ang kanyang mukha sa salamin ay nagpakita ng isang babaeng handa ng harapin ang anumang uri ng unos upang bawiin ang kanyang kislap. Ang bulwagan ng Cultural Center ay napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga kristal na chandelier. Ang gabi ng Golden Exhibition ang pinaka-prestihiyosong kaganapan sa mundo ng sining at negosyo ng alahas sa Maynila, kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakamayayaman, mga kilalang tao sa lipunan, at mga banyagang mamamahayag. Sa pinakagitna ng bulwagan, ang display ng Almeda Jewelry ang pinakamalaki at pinakamagara. Doña Milagros stood proudly, wearing a dark green silk gown, receiving compliments from her elite friends. Sa tabi niya, si Bianca Salazar ay may suot na maliit na tiara ng diamante. Masayang nakikipag-usap sa media tungkol sa kanyang sariling disenyo na koleksyong Lunas ng Puso. Si Rico naman ay nakatayo sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng champagne. Bagamat formal ang kanyang kasuotan, ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at kawalan ng kapayapaan sa loob ng nakaraang mga linggo. Biglang naputol ang tawanan at bulungan ng karamihan nang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Isang kakaibang katahimikan ang dahan-dahang lumaganap mula sa pasukan, patungo sa gitna ng silid. Isang babae ang pumasok, dahan-dahan, ngunit may tindig na puno ng karangalan at lakas. Suot niya ang isang modernong Filipiniana gown na gawa sa purong puting seda, na may mga bordadong disenyo na tila banayad na alon ng dagat. Ang kanyang buhok ay gupit hanggang balikat, na nagbigay diin sa kanyang matatalas na panga at matatag na tingin. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang iisang perlas ng Batangas na may pambihirang kislap. Siya si Selena Estrella, na ngayon ay kilala na sa buong mundo bilang si Selena Estrella, ang sikat na designer na muling binuhay ang sining ng perlas. Sa kanyang tabi, suot ang isang eleganteng itim na barong Tagalog, ay si Gabriel Monteverde, na seryosong nakatingin sa paligid. Nang lumingon si Rico patungo sa pinto, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa sahig at nabasag, habang ang mamahaling alak ay kumalat sa kanyang sapatos. Napatitig siya kay Lina nang walang kurap. Ito ba ang babaeng pinalayas niya sa ilalim ng ulan 5 taon na ang nakalilipas? Ang babaeng tinawag ng kanyang ina na taga-probinsya ay nakatayo ngayon sa harap ng lahat. Mas nagliliwanag pa kaysa sa anumang hiyas sa loob ng bulwagan. Isang matinding alon ng panghihinayang ang biglang sumakal sa kanyang dibdib. Napansin ni Bianca ang pagkabigla ni Rico at lumingon din. Agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha, at ang kanyang ngiti ay napalitan ng takot at galit. Lina, bulong niya sa sarili. Mabilis na naglakad si Doña Milagros patungo sa kanila. Nanginginig ang mga kamay sa galit, habang hinaharang sina Lina at Gavi. Anong ginagawa mo rito, Lina? This is a private, high society event. Security ilabas ang babaeng ito, ngayon din, sigaw ng matandang babae sa isang mahina, ngunit matalim na boses. 3 security guard ang mabilis na lumapit, ngunit humakbang si Gavi sa harap ni Lina. Ang kanyang matangkad na katawan ay tila isang pader na nagbigay ng proteksyon. Ipinakita ni Gavi ang isang gintong VIP card sa pinuno ng mga guard. Huwag ninyong hawakan ang aking panauhin. Malamig ang boses ni Gavi, ngunit may dalang matinding kapangyarihan. Bilang pangunahing sponsor at investor ng Golden Exhibition sa taong ito, may karapatan akong mag-imbita ng sinumang nais ko, at si Selena Estrella ang aking espesyal na bisita. Hindi nakaimik si Doña Milagros, habang si Bianca naman ay napakapit sa braso ni Rico sa takot. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humakbang si Lina pasulong. Naglakad siya nang napakalapit kay Rico, kung saan ang dulo ng kanyang puting seda na Filipiniana ay bahagyang sumayad sa braso nito. Bahagyang iniabot ni Rico ang kanyang kamay. Bumulong ng Lina sa isang basag na boses, ngunit hindi man lamang lumingon si Lina.
Nilagpasan niya sila nang walang kahit anong tingin. Tila ba sila ay mga estranghero na walang anumang halaga o puwang sa kanyang mundo. Ang ganitong kawalan ng pansin ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Habang naglalakad sina Lina at Gavi patungo sa kanilang VIP na lamesa, isang matandang photographer na may kulay abusong buhok ang hindi kumuha ng larawan ng mga alahas ng mga Almeda. Sa halip, mataman niyang pinagmasdan ang kwintas ni Lina bago tumingin kay Doña Milagros na may dalang babala. Hawak ng matanda ang isang lumang canister ng film sa kanyang bulsa na mahigpit niyang hinawakan. Nagsimula ang pangunahing bahagi ng programa. Tinawag si Bianca Salazar sa entablado upang ipagmalaki ang koleksyong Lunas ng Puso. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Sinusubukang ibalik ang kanyang kumpiyansa. This masterpiece represents my soul, my healing process. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, dahan-dahang tumayo si Gavi at lumapit sa control booth ng malaking projector screen sa likod ng entablado. Ang screen ay biglang kumislap at sa halip na video ng promosyon ni Bianca, ipinakita nito ang mga orihinal na guhit at blueprint ng disenyo na may malinaw na lagda ni Arturo Estrella at may petsa na ginawa 5 taon na ang nakalilipas. Tumayo si Lina, lumakad patungo sa pangalawang mikropono sa gilid ng entablado at tumingin ng diretso kay Bianca sa harap ng buong karamihan. Bago mo ipagpatuloy ang pagsisinungaling, Bianca, malamig at malinaw ang boses ni Lina na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marahil ay nais mong ipaliwanag sa buong bansa kung bakit ang iyong tinatawag na obra maestra ay may nakasulat na lagda ng aking yumaong ama, si Arturo Estrella. Ang gabi ng kabiguan sa eksibisyon ay nag-iwan ng malalalim na lamat sa loob ng mansyon ng mga Almeda. Pagkabalik nila mula sa bulwagan, ang marangyang sala ay napuno ng matitinding sigawan. Isang malaking kahihiyan. Bianca, nilustay natin ang huling pondo ng kumpanya para sa promosyon ng koleksyon na iyon. At ngayon ay pinagtatawanan tayo ng buong Maynila. Galit na hinampas ni Rico ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesang marmol. Dahilan upang mayanig ang mga mamahaling palamuting kristal sa ibabaw nito. Huwag mo akong sisihin, Rico. Binalikan siya ni Bianca ng isang matalim at nakakarinding boses. At least ako, may ginagawa upang iligtas ang kumpanya ninyo habang ikaw ay walang ibang alam kundi uminom at magmukmok. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang kinuha ng bangko ang mansyon na ito. At huwag mo akong subukan, Rico, bago ako bumagsak. Sisiguraduhin kong isasama ko ang lahat ng maruruming lihim ng pamilya mo. Ang matinding pag-aaway na iyon ay nag-iwan kay Rico ng matinding pagdududa at bigat ng budhi. Sa tulong ng isang pribadong investigador, nalaman niya ang lokasyon ng pansamantalang tirahan ni Lina. Isang hapon, palihim siyang sumunod kay Nay Lydia na lumabas upang bumili ng gamot, na nagdala sa kanya sa isang maliit na klinika sa tapat ng parke sa Maynila. Doon, sa ibabaw ng isang lumang bangkong kahoy, nakita ni Rico ang isang maliit na batang babae na may edad na 4 na taon. Ang bata ay may suot na simpleng bestido, hawak ang isang maliit na plastic na locket. Nang buksan ng bata ang locket, nakita ni Rico ang kanyang sariling larawan. Noong siya ay bata pa, isang larawan na itinago ni Lina sa kabila ng lahat ng sakit. Napatitig si Rico sa bata. Ang hugis ng mga mata nito, ang ilong, at ang banayad ng ngiti ay eksaktong katulad ng sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rico ang isang matinding tibok sa kanyang dibdib. Si Amihan, ang kanyang tunay na anak, ang kanyang sariling dugo na kanyang itinapon sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang humakbang si Rico pasulong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Amihan, bulong niya sa isang basag na boses. Sinusubukang iabot ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ng bata. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, isang malakas at mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang iniharap. Si Gavi iyon. Ang mga mata ni Gavi, na palaging mahinahon at propesyonal, ay naglalagablab ngayon sa matinding galit upang protektahan ang mag-ina. Huwag mong lalapitan ng bata, Rico.
Ang boses ni Gavi ay isang mababang babala, ngunit may dalang matinding panganib. Wala kang karapatan sa kanya. Nawalan ka ng karapatan sa kanya nang iwanan mo silang mag-ina 5 taon na ang nakalilipas. Lumabas si Lina mula sa loob ng klinika at nakita ang eksena. Walang takot o galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig na katahimikan. Inutusan niya si Nay Lydia na dalhin si Amihan sa loob ng sasakyan bago niya hinarap ang kanyang dating asawa. Lina, patawarin mo ako. Lumuhod si Rico sa basang semento sa harap ni Lina. Umiiyak habang hinahawakan ang dulo ng kanyang damit. Hindi ko alam. Pinaniwala ako ni Mama na hindi sa akin ang bata. Tiningnan siya ni Lina mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Ipinanganak ko siya sa isang dampa sa Batangas. Rico, habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama si Bianca, pinili mong manahimik dahil sa takot na mawalan ng pera. Ang patawad ko ay para sa sarili kong kapayapaan. Hindi upang magkaroon ka ng pagkakataong bumalik. Para sa akin, matagal nang patay ang lalaking pinakasalan ko. Bago pumasok si Lina sa sasakyan, tumakbo si Amihan pabalik upang kunin ang kanyang laruan at mahigpit na yumakap sa binti ni Gavi. Tito Gavi, uwi na po ba tayo? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng boses. Ngumiti si Gavi at dahan-dahang binuhat si Amihan habang tinitingnan si Rico na nakaluhod pa rin. Ang makita ang sarili niyang anak na tumatawag sa ibang lalaki ng tito nang may buong tiwala at pagmamahal ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon at dahan-dahang pinihit sa puso ni Rico. Matapos umalis ng sasakyan ni Lina, binuksan ni Rico ang kanyang cellphone sa gitna ng kanyang panghihina. Nakatanggap siya ng isang hindi kilalang email na may pamagat na ang katotohanan. Sa loob nito ay ang orihinal na dokumento ng DNA test ni Amihan 5 taon na ang nakalilipas na nagpapatunay na siya ang ama ng bata, kasama ang peking record ng medikal ni Bianca Salazar. Sino ang nagpadala nito? May isang tao sa loob ng kanilang bilog ang naglalaro sa kanilang likuran. Pag-uwi ni Rico sa mansyon, habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa silid-aklatan, narinig niya ang mahinang boses ni Bianca na nakikipag-usap sa telepono sa loob ng dilim. Oo, maari nating ilipat ang natitirang karapatan sa mambubukas ng perlas ng mga estrella sa inyong offshore account sa ibang bansa. Bulong ni Bianca sa telepono. Habang may masamang ngiti, ipadala ninyo lamang ang 50 milyong dolyar sa aking pribadong account sa Switzerland. Walang alam si Rico at ang kanyang ina tungkol dito. Naiwang nakatayo si Rico sa dilim, habang ang anino ng kanyang sariling kahinaan at ang pagbagsak ng kanyang pamilya ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pagkatao sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng ilaw sa labas. Sa loob ng pribadong opisina ni Gavi, ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na lampara sa ibabaw ng lamesa ay nagbigay ng isang seryosong kapaligiran. Nakaupo si Lina sa tabi ni Gavi. Hawak ang isang tansong magnifying glass na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Sa kanilang harapan, sa ibabaw ng isang pelos na tray, ay nakalagay ang kwintas ng kanyang ina na may pilak na lock. Matapos matuklasan ang lumang kontrata ng kanyang ama, hinalaan ni Lina na ang kwintas na ito ay hindi lamang isang simpleng alahas na pamana. Tingnan mo ng maigi ang bawat ukit sa likod ng pilak, Lina. Mahinahong gabay ni Gavi habang nakatitig sa kanyang mga kilos. Nang ituon ni Lina ang lens ng magnifying glass sa masalimuot na disenyo ng pilak na lock, napatigil siya sa paghinga. Ang tila mga simpleng linya at ukit na hugis bulaklak ay hindi pala basta palamuti. Ang mga ito ay napakaliit na mga numero at mga linya ng hangganan ng lupa. Gavi, tingnan mo ito! Bulong ni Lina habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ito bulaklak. Ang mga ito ay mga coordinate ng mapa. Lumapit si Gavi at sinuring mabuti ang ukit. Magkasama nilang napagtanto na ang mga ukit na iyon ay ang eksaktong lokasyon ng Estrella Pearl Reserve sa Batangas. Ito ang pinakaimportanteng katibayan na ang mambubukas ng perlas ay pagmamay-ari ng pamilya Estrella na sadyang inukit ng kanyang ama sa likod ng lock ng kwintas upang hindi ito mahanap at manakaw ng pamilya Almeda. Ngunit hindi lamang sila ang nakakaalam ng kahalagahan ng kwintas.
Si Bianca, na desperado nang makuha ang pera mula sa banyagang mamumuhunan, ay nagpadala ng 2 lalaki upang pasukin ang apartment ni Lina habang wala sila. Sa loob ng apartment, naramdaman ni Nay Lydia ang kakaibang kilos ng mga lalaki na nagpanggap na mga taga-kumpuni ng kuryente. Sa kabila ng takot, mabilis at tahimik na kinuha ni Nay Lydia ang kuwintas mula sa lamesa at itinago ito sa loob ng lumang kalan ng uling sa kusina. Bago niya dinala si Amihan sa loob ng banyo at nilock ang pinto. Umalis ang mga lalaki nang walang nakuha nang magsimulang magsisigaw ang mga kapitbahay na nakapansin sa kakaibang kilos ng mga ito. Nang makabalik sina Lina at Gavi, mabilis na iniabot ni Nay Lydia ang kuwintas na natatakpan ng abo ng uling. Habang nililinis ni Lina ang lock, napansin niya na ang likod ng pilak ay bahagyang nabuksan dahil sa pagkakauga. Sa loob ng maliit na espasyo ng lock, may nakatagong isang napakapino at nakarolyong lumang papel. Nang buksan nila ang papel, bumungad sa kanila ang isang sulat kamay na gawa sa eleganteng tinta ni Doña Milagros Almeda mula 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang lihim na utos sa direktor ng ospital na huwag ibigay ang gamot sa puso ni Arturo Estrella hanggat hindi nito nilalagdaan ang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Niyakap ni Lina ang maruming kuwintas ng kanyang ina sa kanyang dibdib at tuluyang naiyak. Ang mga luha niya sa gabing ito ay hindi na nagmula sa kahinaan, kundi sa isang malalim na paglaya. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtrato sa kanya bilang isang manggagamit at walang halaga, sa wakas ay napatunayan na ang kawalang sala ng kanyang ama at ang kasamaan ng pamilyang nagtapon sa kanya sa ulan. Dahan-dahang inilagay ni Gavi ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. Tahimik na nagbibigay ng lakas at karamay sa kanyang pagluluksa. Sa dulo ng sulat ni Doña Milagros, binanggit din ang pangalan ng isang Dr. Santos na binayaran ng malaking halaga upang pirmahan ang pekeng sertipiko ng kamatayan ng ama ni Lina. Nasaan na kaya ang doktor na ito ngayon? Siya ang huling buhay na testigo upang tuluyang ipakulong si Doña Milagros. Ngunit bago pa man maihanda ng abogado ni Gavi ang mga dokumento para sa korte, ang tunog ng mga sasakyan sa ibaba ng gusali ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang opisyal ng lokal na korte, kasama ang 2 pulis, ang kumatok sa pinto ng opisina ni Gavi. Ibinigay nila kay Gavi ang isang opisyal na subpoena. Gamit ang kanyang natitirang impluensya sa lipunan, na unang nagsampa ng kaso, si Doña Milagros Almeda laban kay Lina at sa Monteverde Group para sa pagnanakaw ng trade secrets, paninirang puri at corporate espionage, na humihingi ng agarang utos ng korte na kumpiskahin ang lahat ng disenyo ni Lina at pigilan siyang lumabas ng Maynila. Sa labas ng bintana, ang malayong tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa gabi. Tila isang madilim na anino na nagbabadya ng isang mahirap na labanan sa batas na malapit nang magsimula. Ang loob ng Quezon City Regional Trial Court ay napuno ng dagsang tao. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon, habang ang bulong-bulungan ng mga mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Sa panig ng depensa, nakaupo si Doña Milagros Almeda na tila isang reyna. Suot ang isang mamahaling abuhing suit. Sa tabi niya, si Bianca Salazar ay pilit na nagpapakita ng tapang. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa pintuan. Kampante si Doña Milagros na sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa batas at kapangyarihan. Mabilis nilang matatalo si Lina, na itinuturing pa rin niyang isang hamak na taga-probinsya. Sa kabilang panig, nakaupo si Lina na may pambihirang kalmado at dignidad. Suot ang isang simpleng puting blusa, katabi si Gavi at ang kanilang mahusay na legal na koponan. Nagsimula ang paglilitis nang iutos ng hukom ang katahimikan sa pamamagitan ng paghampas ng kahoy na gavel sa ibabaw ng lamesa. Tinawag ng abogado ni Gavi ang kanilang unang saksi, si Nay Lydia. Nang tumayo ang matanda at sumumpa sa harap ng korte, lihim na ngumiti ng mapang-api si Doña Milagros. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi nang ilabas ni Nay Lydia
ang isang maliit at lumang digital voice recorder. Sa kabila ng matitinding pagtutol ng abogado ng mga Almeda, pinayagan ng hukom na i-play ang audio sa buong courtroom. Ang boses ni Doña Milagros mula sa nakaraan ay malinaw na narinig sa mga speaker ng korte. Siguraduhin mong ang resulta ng DNA ay magpapakita ng 0%. Gusto kong umalis ang babaeng iyon sa Batangas, sa mansyon ko ngayong gabi nang walang kahit isang barya. Ang buong silid-hukuman ay napuno ng singhap ng pagkagulat. Mabilis na nagsulat ang mga mamamahayag, habang ang mukha ni Doña Milagros ay unti-unting naging maputla. Hindi doon nagtapos ang laban. Iniharap ng abogado ni Gavi ang mga opisyal na dokumentong medikal mula sa Metropolitan Hospital. Ang mga papel ay nagpapatunay na si Bianca Salazar ay sumailalim sa isang operasyon taon na, ang nakalilipas na nag-alis ng kanyang kakayahang magkaanak. Ang kanyang pagbubuntis 5 taon na, ang nakalilipas ay isang malaking kasinungalingan. At ang bata na kanyang dinala sa mansyon ay nakuha sa pamamagitan ng isang iligal na transaksyon ng pag-ampon gamit ang pera ng Almeda Group. Kasinungalingan iyan, sinisiraan nila ako, sigaw ni Bianca, habang nanginginig ang boses sa takot. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang nagawa laban sa mga selyadong dokumento ng ospital. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Rico sa likod ng courtroom. Nakatitig kay Lina at sa kanyang anak na si Amihan na kandong ni Nay Lydia. Nang makita ang takot at pagkalito sa mga mata ng kanyang anak, ang huling bahagi ng budhi ni Rico ay tuluyang nawasak. Tumayo siya, lumagpas sa kahoy na harang at lumapit sa witness stand. Nagsisinungaling sila. Ang boses ni Rico ay nanginginig, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Inaamin ko ang lahat ng kasalanan ko. Alam ko ang ginawa ni Mama, ngunit nanatili akong henong dahil sa takot na mawalan ng pamana. Si Lina ay tapat sa akin. Ang batang si Amihan ay aking tunay na anak. Hinayaan kong sirain ng aking pamilya ang buhay ni Lina dahil sa aking kahinaan. Ako ang may kasalanan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Doña Milagros mula sa kanyang upuan. Tila hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang sariling anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang dahan-dahang hinawakan ang kanyang leeg, kung saan nakasabit ang kanyang mamahaling kuwintas ng perlas. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng courtroom at sa harap ng daan-daang kumikislap na kamera ng media, ang kuwintas ay tila naging isang mahigpit na lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Nag-aalis ng kanyang huling hininga ng karangyaan. Ang imperyo ng kasinungalingan na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho sa kanyang harapan. Tiningnan ng hukom ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng kanyang lamesa, ang kaso ng Estrella Pearl Reserve Fraud, na naglalaman din ng opisyal na testimonya ng may sakit na si Dr. Santos na natagpuan ng koponan ni Gavi. Anong parusa kaya ang nakasulat sa huling pahina ng desisyon ng hukom laban sa panloloko ni Doña Milagros? Matapos ipahayag ang pagpapaliban ng korte, sinubukan ni na Doña Milagros at Bianca na mabilis na lumabas sa gilid ng pintuan upang takasan ang mga nag-aabang na mamamahayag. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ng gusali, hinarang sila ng 3 matatangkad na opisyal mula sa National Bureau of Investigation (NBUIs). Ipinakita ng pinuno ng mga opisyal ang kanilang mga badge at ang opisyal na warrant of arrest. Doña Milagros Almeda, Bianca Salazar, kayo ay arestado sa kasong corporate fraud, falsification of public documents, at illegal adoption. Sumama kayo sa amin. Ang malamig na tunog ng bakal ng posas na inilagay sa nanginginig na mga kamay ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang huling simbolo ng pagbagsak ng kanyang huwad na kapangyarihan. Ang desisyon ng korte ay mabilis na ipinatupad ng pamahalaan. Upang bayaran ang mga nanakaw na yaman ng mga Estrella at ang mga malalaking utang sa bangko, kinumpiska ang lahat ng ari-arian ng pamilya Almeda. Ang marangyang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan ay dahan-dahang binaklas. Nakaupo si Rico sa sahig ng bakanteng sala, napapaligiran ng mga karton ng mga natitirang gamit habang pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalabas ng mga huling kasangkapan.
Wala na ang mga mamahaling painting, wala na ang piano, at wala na ang mga pulang kurtina. Siya ay naiwang nag-iisa sa gitna ng mga alingaungaw ng isang nakaraang hindi na kailanman babalik. Samantala, binisita ni Lina si Doña Milagros sa correctional institusyon para sa mga kababaihan. Ang dating mayabang na matandang babae ay suot na ngayon ang simpleng kulay orange na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang kulay abusong buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng matitinding guhit ng pait at galit. Nakuha mo na ang lahat. Lina, malamig na sabi ni Doña Milagros habang nakatitig sa kanya sa likod ng rehas. Masaya ka na ba na nakikita akong nagdurusa sa lugar na ito? Tiningnan siya ni Lina nang may tahimik at payapang mga mata. Hindi ako pumunta rito upang magdiwang sa inyong pagbagsak, Doña Milagros. Pumunta ako upang sabihin na pinatatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa patawad, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng puot na ibinigay ninyo sa buhay ko. Malaya na ako at sana ay mahanap ninyo rin ang inyong kapayapaan sa lugar na ito. Nang lumabas si Lina sa opisina ng bilangguan, natagpuan niya si Rico na naghihintay sa kanya sa labas. Mukha itong payat, gulay-gulay ang kasuotan, at tuluyang basag ang pagkatao. Nagsimula itong umiyak. Humihingi ng isang huling pagkakataon na magsimula muli para kay amihan. Lina, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko bilang ama at asawa. Pagmamakaawa ni Rico habang nanginginig ang boses. Dahil sa ubo at matagal na pag-iyak, natuyo ang lalamunan ni Rico. Lumapit si Lina sa dispenser ng tubig sa gilid ng pasilyo. Kumuha ng isang papel na baso, pinuno ito ng malamig na tubig, at dahan-dahang iniabot kay Rico. Ang simpleng kilos na ito ng pagpapakita ng kabutihang loob ay naging patunay na wala na kay Lina ang anumang galit ng nakaraan. Siya ay ganap nang nakalaya sa sakit. Ngunit ang kanyang desisyon ay hindi na mababago. Rico, ang babaeng nagmahal sa iyo noon ay namatay na sa ilalim ng ulan, 5 taon na ang nakalilipas. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Mahinahong paliwanag ni Lina. Ngunit ikaw ang ama ni amihan. Hindi ko ipagkakait ang karapatan mo na makita siya. Ngunit kailangan mo munang matutong tumayo sa sarili mong mga paa bilang isang marangal na tao. Bumalik si Lina sa kanyang pinagmulan sa Batangas. Gamit ang perang nabawi mula sa Estrella Pearl Reserve, itinatag niya ang Estrella Pearl Foundation. Ang paggawaan ay itinayo malapit sa dalampasigan, kung saan ang mga kapuspalad na ina, mga byuda, at mga abandonedeng kababaihan ay tinuturuan ng sining ng pag-ukit at pagkakabit ng mga perlas. Nais ni Lina na ibigay sa mga kababaihang ito ang lakas na maging malaya at kayang tumayo gamit ang sariling mga kamay, isang pagkakataon na hiningi niya sa tadhana noong siya ay walang-wala pa. Sa gabi ng pagbubukas ng foundation, ipinakita ng accountant kay Lina ang isang ulat ng bangko. Isang malaking donasyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso ang ipinasok sa kanilang pondo sa ilalim ng pangalang Isang Nagpapasalamat na Almeda. Isang lihim na pag-aalay na maaaring nagmula sa natitirang personal na ipon ni Rico bilang huling paraan ng kanyang pagsisisi. Matapos ang matagumpay na seremonya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dulo ng dagat, naglakad si Lina ng nag-iisa sa pinong buhangin ng Batangas. Ang banayad na hangin ay humahampas sa kanyang gupit-balikat na buhok. Sa malayo, nakita niya si Gavi na nakatayo sa tabi ng pampang, nakatitig sa kulay ginto at lilang kalangitan. Nang lumingon ito sa kanya, isang napakahalaga at mainit na ngiti ang sumalubong kay Lina. Hawak ni Gavi ang isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Nang buksan niya ito, ipinakita niya ang isang singsing na may pambihirang disenyo na hindi pa nakikita ni Lina kailanman, isang dalisay na gintong perlas na yakap ng 2 pilak na pakpak. Ang banayad na tunog ng alon na dahan-dahang humahampas sa pinong buhangin sa kanyang paanan ay sumabay sa tahimik at payapang tibok ng kanyang puso. Nahanda na para sa isang bagong simula, ang sinag ng umaga sa Batangas ay dahan-dahang gumuhit sa bintana ng isang bagong gawa na kahoy na bahay sa tabi ng dagat. Ang bahay na ito ay payak, ngunit maganda.
napapaligiran ng mga halamang namumulaklak at may amoy ng sariwang hangin ng dagat. Mula sa balkonahe, maririnig ang masayang tawa ng isang bata. Si Amihan ay masiglang tumatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang maliliit na puting alimango sa dalampasigan. Ang kanyang mga pisngi ay mapupula na ngayon, puno ng buhay at enerhiya pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon sa puso sa Maynila na tinulungan ng kumpanya ni Gavi. Ang mga araw ng kanyang panghihina, ang kanyang asul na mga kuko, at ang mabilis na pagkapagod ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan. Ang negosyo ni Lina, ang Estrella Jewelry, ay mabilis na nakilala sa buong bansa. Hindi lamang ito isang tatak ng alahas, ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa Batangas. Ang mga perlas na kanilang ginagamit ay nagmula sa kooperatiba ng mga lokal na mangingisda na tinutulungan ni Lina. At ang paggawa ay ginagawa ng higit sa 50 kababaihan sa foundation na binigyan niya ng bagong kabuhayan at dignidad. Noong hapong iyon, habang ang kalangitan ay nagkulay ginto at kahel sa paglubog ng araw, naglakad sina Lina at Gavi sa tabi ng pampang. Ang kanilang mga yapak sa basang buhangin ay tila mga magkapares na linya na gumuhit patungo sa iisang direksyon. Humarap si Gavi kay Lina. Ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang pambihirang lalim at katapatan. Lina, noong una kitang makita sa maliit na sulok ng palengke, nakita ko ang isang mahusay na artisan. Ngunit sa bawat araw na lumipas, natutunan kong mahalin ang iyong katatagan. Mahinahong sabi ni Gavi, habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Lina. Hindi ko nais na maging tagapagligtas mo, Lina, dahil iniligtas mo ang sarili mo gamit ang sarili mong lakas. Nais ko lang maging kasama mo, ang lalaking hahawak sa kamay mo sa bawat bagong umaga. Inilabas ni Gavi ang singsing na may iisang gintong perlas na yakap ng mga pakpak na pilak. Maaari ko bang samahan ang paglalakbay mo? Habang buhay, tumingin si Lina sa singsing. Pagkatapos ay sa mga mata ni Gavi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang ganap na kalayaan ng kanyang puso. Ang pagmamahal ni Gavi ay walang kasamang kontrol o pagmamataas. Ito ay isang pag-ibig na may kasamang respeto sa kanyang nakaraan at suporta sa kanyang hinaharap. Oo, Gavi! Bulong ni Lina. Habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. Nais kong maglakbay kasama mo. Dahan-dahang isinuot ni Gavi ang singsing sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, tumakbo si Amihan patungo sa kanila, dala ang isang maliit na bangkang papel na ginawa nila ni Nay Lydia. Mama, Tito Gavi, tingnan ninyo po ang bangka ko, masayang sigaw ng bata. Lumuhod si Amihan sa gilid ng tubig at dahan-dahang ipinatong ang bangkang papel sa ibabaw ng banayad na alon. Pinagmamasdan itong dahan-dahang tangayin ng tubig patungo sa malawak na karagatan. Habang pinagmamasdan ang bangka, dahan-dahang sumiksik ang mga daliri ni Gavi sa pagitan ng mga daliri ni Lina at mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa sa ilalim ng huling sinag ng araw. Bago matapos ang araw, may isang pambihirang balita na dinala ang isa sa mga maninisid ng kooperatiba. Nakakuha sila ng isang shell mula sa pinakamalalim na bahagi ng Estrella Reserve na naglalaman ng isang perlas na may kakaibang kulay rosas at ginto rosas na ginto isang uri ng perlas na ayon sa mga matatandang mangingisda ay lumilitaw lamang kapag ang dagat ay nasa ilalim ng ganap na kapayapaan at kasaganaan. Ito ay tila isang magandang basbas para sa susunod na henerasyon ng pamilya Estrella. Nang bumalik sila sa bahay, iniabot ni Nay Lydia kay Lina ang isang puting sobre na dumating sa koreo. Walang nakasulat na address ng nagpadala, kundi ang tatak lamang ng paliparan ng Maynila. Sa loob nito ay ang sulat kamay ni Rico, Lina, Gavi. Paalis na ako ng bansa upang magtrabaho bilang isang simpleng manggagawa sa pabrika sa malayang lugar. Nais kong matutunan kung paano maging isang marangal na tao na nagtatrabaho gamit ang sariling lakas. Malayo sa kasakiman ng aking pamilya. Salamat, Lina, sa pagpayag na makita ko si Amihan sa huling pagkakataon. Gavi, salamat sa pagtatanggol sa kanila noong panahong ako ay henong. Maging masaya kayo. Lumabas si Lina sa balkonahe, hawak ang sulat.
Isang biglang dagsa ng hangin mula sa dagat ang humila sa sobre mula sa kanyang kamay. Pinanood niya ang puting papel na dahan-dahang lumipad sa hangin. Paikot-ikot sa ibabaw ng dalampasigan, bago tuluyang tinangay patungo sa malawak at malayang karagatan. Ang bulwagan ng Estrella Pearl Foundation sa Batangas ay napuno ng init ng araw at mababangong bulaklak ng dapo at kampupol. Sa araw na ito, ginanap ang unang seremonya ng pagtatapos para sa 20 kababaihan na sumailalim sa livelihood program ni Lina. Sila ay mga solong ina, mga byuda, at mga asawang iniwan ng kanilang pamilya, na ngayon ay nakatayo ng may taas noo, suot ang kanilang mga simpleng puting bestido. Isa-isang umakyat ang mga kababaihan sa entablado upang tanggapin ang kanilang mga sertipiko mula kay Lina. Sa bawat pag-abot ni Lina ng diploma, nakikita niya ang kanyang sariling nakaraan sa kanilang mga mata, ang takot, ang sakit. Ngunit higit sa lahat, ang nagbabadyang pag-asa. Lumapit ang isang matandang babae na may magaspang na kamay mula sa paggawa. Dahan-dahang kinuha ang kamay ni Lina at idinikit ito sa kanyang noo bilang tanda ng pagmamano at pasasalamat. Hindi dahil binigyan sila ni Lina ng limos, kundi dahil binigyan niya sila ng kakayahang buhayin ang sarili nilang mga pamilya gamit ang sarili nilang pawis at talino. Matapos ang seremonya, naglakad si Lina pabalik sa kanyang maliit na opisina. Tumayo siya sa harap ng salamin at pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang gupit balikat na buhok ay maayos. Ang kanyang mga mata ay payapa at malinaw. At sa kanyang leeg ay nakasabit pa rin ang kuwintas ng kanyang ina na may iisang perlas ng Batangas. Naalala niya ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakalilipas basang-basa sa ulan. Nanginginig sa ginaw at takot sa hagdanan ng simbahan ng Quiapo. Walang anuman kundi ang sakit ng pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang perlas sa kanyang leeg. Napagtanto niya na ang bawat luhang pumatak, ang bawat sugat ng panloloko, at ang bawat gabi ng pagpupuyat ay hindi nilikha upang siya ay ibaba. Katulad ng isang kabibi sa ilalim ng dagat, ang buhangin ng sakit na pumasok sa kanyang buhay ay dahan-dahang binalot ng kanyang sariling katatagan. Hanggang sa ito ay maging isang dalisay, matatag, at napakagandang perlas ng tagumpay. Nang sumapit ang gabi, isang simpleng lamesa ang inihanda sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Nakaharap sa tahimik na baybayin ng Batangas. Walang mga mamahaling kristal na baso, walang pilak na kutsara, at walang malalaking chandelier katulad ng sa mansyon ng mga Almeda. Ang nakahain sa kanila ay simpleng inihaw na isda, mainit na sabaw, at matatamis na mangga mula sa kanilang sariling puno. Sa paligid ng lamesa ay nakaupo ang pamilyang kanyang pinili. Si Amihan ay masayang tumatawa habang sinusubukan nitong subuan ng mangga si Gavi. Habang si Nay Lydia naman ay nakangiting pinagmamasdan ang dalawa. Nakaupo si Gavi sa tabi ni Lina. Ang kanyang braso ay banayad na nakasandig sa likod ng kanyang upuan. Nagbibigay ng isang tahimik, ngunit matatag na proteksyon. Sa pamamagitan ng pagpili sa daan ng batas at katarungan sa halip na mapanirang paghihiganti, nakatagpo si Lina ng isang malalim na kapayapaan na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi ng mga Almeda. Ibinigay niya ang patawad kay Rico at Doña Milagros upang palayain ang kanyang sariling puso mula sa gapos ng poot. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon na huwag nang bumalik sa isang relasyong sumira sa kanyang dignidad. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patunay para sa lahat ng nakikinig na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman ng pangalan o sa dugo, kundi sa respeto, katapatan, at pagmamahal na nananatiling matatag sa tabi mo, lalo na sa oras ng pinakamalakas na unos. Dahan-dahang sumandal si Lina sa balikat ni Gavi, habang ang tunog ng banayad na alon ng Batangas at ang masayang tawa ng kanyang anak ay naging huling himig na pumuno sa kanyang bagong simula